Sampung mga di may paliwanag na pangyayari sa Antarctica. Noon pa man ay sentro na ng atensyon ng Antarctica. Ito ay dahil sa dami ng mga kakaibang bagay na natutuklasan dito na talaga namang ikakagulat mo. At dahil din sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ay mas dumarami pa ang nadidiskubre ng mga scientists. Ano-ano kaya ito? At ano ang hiwaga na bumabalot dito? Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga bagay na nadiskubre sa Antarctica. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, The Blood Falls. Ang Blood Falls ay isang kakaibang lugar sa Antarctica na matatagpuan sa Taylor Glacier sa McMurdo Dry Valleys. Natuklasan ito noong 1911 ng isang geologist na nagngangalang Griffith Taylor. Ang lugar na ito ay naging sikat dahil sa pulang tubig na parang dugo na umaagos mula sa yelo. Dahil dito ay tinawag itong Blood Falls. Ang dahilan kung bakit pula ang tubig ay dahil sa dami ng bakal na nakahalo dito. Ang tubig na nagmumula sa ilalim ng glacier ay may maraming minerals o bakal. Kapag ito ay lumabas sa ibabaw at nahalo sa hangin ay nagkakaroon ng reaksyon na tinatawag na oxidation. Sa prosesong ito ay nagiging kalawang ang bakal sa tubig kaya ito nagiging kulay pula. Kahit sobrang lamig sa Antarctica ay hindi nagyayelo ang tubig dahil ito ay sobrang alat at may maraming mineral. Samantala, ayon sa mga eksperto, ang tubig na ito ay nanggaling sa isang sinaunang lawa na nakatago sa ilalim ng glacier. Ang lawa na ito ay sobrang maalat kaya nananatiling liquid kahit sa sobrang lamig. Dahil sa tagal na nakulong sa ilalim ng yelo ay hindi ito nagalaw sa loob ng libu-libong taon. Ang tubig na ito ay puno ng mga kemikal at mineral na bihirang makita sa ibang lugar. Bukod sa kulay nito, ang Blood Falls ay natatangi rin dahil may mga mikrobyong nabubuhay sa tubig nito. Ang mga mikrobyong ito ay nabubuhay kahit walang sikat ng araw at oxygen. Gumagamit sila ng bakal at sulfate upang mabuhay. Ang pag-aaral sa mga mikrobyong ito ay nakakatulong sa mga sayantipiko upang malaman kung may posibilidad ng buhay sa ibang planeta tulad ng Mars, kung saan malamig at mahirap ang kondisyon. Gayun din, ang Blood Falls ay isa ring patunay kung gaano kagaling ang kalikasan sa paggawa ng kakaibang bagay. Maraming sayantipiko ang patuloy na nag-aaral dito upang mas maunawaan kung paano ito nabuo at kung anong iba pang misteryo ang maaaring matuklasan. Maliban sa agham, maraming tao rin ang gustong makita ito dahil sa kakaibang itsura nito. At kahit mahirap marating ang Blood Falls dahil sa kapal ng yelo at sobrang lamig ng panahon ay patuloy pa rin itong nagiging bahagi ng mga documentaries at pag-aaral. Ang kakaibang tanawin nito ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao upang higit pang pag-aralan ng mundo at ang mga lihim na itinatago nito. Sa ngayon ay nananatiling isang misteryo ang ilan pang bagay tungkol sa Blood Falls. Patuloy ang pag-aaral dito upang malaman ang mga bagay na hindi pa natin alam. Ipinapakita nito na marami pang kamanghamanghang bagay sa mundo na naghihintay lamang na matuklasan. Number 2, the Promachocrinus. Ang Promachocrinus o Antarctic Feather Star ay isang kakaibang uri ng hayop na matatagpuan sa malamig na karagatan ng Antarctica. Isa itong uri ng crinoid na kamag-anak ng mga starfish at sea urchins. Ang Promachocrinus ay walang tangkay at kayang lumangoy sa malalim na bahagi ng dagat. Noong una ay isang uri lang ang kilala nito, ang Promachocrinus kerguelensis na nadiskubre noong 1879. Pero noong 2023 ay nadagdagan ito ng ilang bagong uri kasama na ang Promachocrinus fragarius na tinatawag ding Antarctic Strawberry Feather Star. Ang Promachocrinus fragarius ay may kakaibang itsura. Mayroon itong 20 na mahahabang braso na ginagamit para lumangoy. Ang kulay nito ay mula purple hanggang dark reddish. Tinawag itong Strawberry Feather Star dahil kahawig ng isang strawberry ang katawan nito. Ang pangalan nitong fragarius ay galing sa Latin na ibig sabihin ay strawberry. Dahil sa kakaibang anyo at kulay nito ay naging interesado ang mga sayantipiko na pag-aralan ito ng mabuti. Ang Promachocrinus ay nakatira sa malalim na bahagi ng dagat mula 100 hanggang 1,000 meters ang lalim. Madalas silang makikita sa ilalim ng yelo kung saan napakalamig ng tubig. Kahit mahirap ang buhay sa ganitong lugar ay sanay silang mabuhay dito. Kumakapit sila sa mga bato at koral at gumagamit ng kanilang mga braso para makakuha ng pagkain mula sa agos ng tubig. Samantala, isa sa mga natatanging kakayahan ng Promachocrinus ay ang kanilang galaw.
Sa tulong ng kanilang mahahabang braso ay kaya nilang lumangoy sa tubig upang maghanap ng pagkain o lumayo sa mga mandaragit. Hindi tulad ng ibang crinoid na kadalasang nakatigil sa isang lugar, ang Promachocrinus ay kayang maglakbay sa dagat. Dahil dito ay lalong naging mahalaga ang kanilang papel sa ecosystem ng karagatan. Itinuturing ang Promachocrinus bilang isa sa mga kakaibang bagay sa Antarctica dahil sa kakaibang anyo at galaw nito. Maraming eksperto ang patuloy na nagsasaliksik upang mas maunawaan kung paano sila nabubuhay at kung ano ang kanilang papel sa kalikasan. Mahalaga ang mga hayop na ito sa pagpapanatili ng balanse sa ilalim ng dagat, lalo na sa isang lugar na kasing lamig ng Antarctica. Number 3, Mount Erebus. Ang Mount Erebus ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Ross Island, Antarctica. Ito ang pinakatimog na aktibong bulkan sa mundo at may taas na 3,794 meters. Isa ito sa mga pinakakakaibang lugar sa Antarctica dahil sa mga natatanging bagay na nangyayari rito. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng Mount Erebus ay ang lawan ng lava na matagal nang nasa loob ng bunganga nito. Ang lawan ng lava ay hindi natutuyo at patuloy na kumukulo mula pa noong 1972. Dahil dito ay may mga pagkakataon na sumasabog ito at naglalabas ng maiinit na bato at abo. Bukod sa lawan ng lava ay may mga tinatawag na ice fumaroles o mga tore ng yelo na nabubuo sa paligid ng mga butas kung saan lumalabas ang mainit na gas mula sa bulkan. Sa ilalim ng yelong ito ay may mga ice cave na may kakaibang kapaligiran. Kahit napakalamig sa labas, ang loob ng mga kuweba ay maaaring umabot sa 25 degrees Celsius. Kaya may mga halaman tulad ng lumot at algae na nabubuhay rito. Natuklasan din ng mga eksperto na may maliliit na hayop tulad ng mga bulate na kayang mabuhay sa loob ng mga kuwebang ito. Dagdag pa rito, isa pang kakaibang bagay tungkol sa bulkan na ito ay ang paglalabas ng ginto. Ayon sa mga pag-aaral, ang Mount Erebus ay naglalabas ng 80 grams ng ginto araw-araw sa anyo ng maliliit na butil na sumasama sa usok nito. Kahit maliit lang ang dami, ito ang unang bulkan na napatunayang naglalabas ng ginto sa ganitong paraan. Samantala, ang Mount Erebus ay natuklasan noong 1841 ng isang British explorer na si Sir James Clark Ross. Ipinangalan ito sa kanyang barko. At noong 1908 ay isang grupo ang unang nakarating sa tuktok nito sa pangunguna ni Edgeworth David. Subalit noong 1979 ay isang malaking trahedya ang nangyari nang bumangga ang isang eroplano ng Air New Zealand Flight 901 sa bulkan na ikinamatay ng 257 na tao. Kahit mahirap puntahan at mapanganib, ay patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng mga eksperto. Ang mga natutunan dito ay tumutulong sa pag-unawa kung paano nabubuhay ang ilang organism sa matinding lamig at init. Makakatulong din ito sa pagsasaliksik kung posible bang may buhay sa ibang planeta na may parehong kondisyon. Number 4. Tabular Icebergs. Ang tabular iceberg ay isang malaking bloke ng yelo na may patag na ibabaw at matarik na gilid. Tinatawag itong tabular dahil parang mesa ang hugis nito. Nabubuo ito kapag ang isang malaking bahagi ng yelo ay nabibiyak at nahihiwalay mula sa mga ice shelf sa Antarctica. Tulad ng Ross Ice Shelf at Filchner-Ronne Ice Shelf. Ang mga iceberg na ito ay sobrang laki at maaaring umabot ng daan-daang kilometro ang haba at kapal. Kadalasan ay 30 meters ang nakalutang sa tubig, habang ang mas malaking bahagi ay nasa ilalim ng dagat. Isang sikat na halimbawa ng tabular iceberg ay ang tinatawag na A23A na humiwalay mula sa Filchner-Ronne Ice Shelf noong 1986. Sa loob ng maraming taon ay nanatili itong halos hindi gumagalaw dahil ito ay nakadikit sa seafloor. Pero noong 2020 ay nagsimula itong gumalaw muli at muling lumutang sa karagatan. At noong February 2024 ay tinatayang may sukat itong 3,900 square kilometers na siya ngayong isa sa pinakamalaking iceberg sa mundo. Kapag natutunaw ang mga tabular iceberg ay naglalabas ito ng maraming sustansya sa tubig. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa paglago ng phytoplankton na maliliit na halaman sa dagat. Kahit na ang mga tabular iceberg ay normal na bahagi ng kalikasan sa Antarctica, ay madalas itong nagiging usap-usapan dahil sa kanilang hugis na tila ginupit ng tuwid. Ang tuwid na mga gilid at patag na ibabaw ay dahil sa paraan kung paano ito nahihiwalay mula sa ice shelf. Dahil sa pressure at malamig na temperature ay nagiging pantay ang biyak nito, kaya mukhang perpekto ang hugis.
Maraming tao ang nagtataka kung paano ito nabubuo at kung bakit hindi ito madaling masira kahit malayo na sa pinagmulan nito. Ang paggalaw ng mga tabular iceberg ay mahalaga din sa mga sayantipiko para malaman kung paano naaapektuhan ng climate change ang Antarctica. Kapag bumilis ang pagkatunaw ng mga iceberg ay senyales ito na umiinit ang ating mundo. Ang sobrang pagtunaw ng mga yelo ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng tubig sa dagat na maaaring makasira sa mga lungsod na malapit sa baybayin. Number 5. Ancient meteorites. Ang Antarctica ay isang lugar na punong-puno ng yelo. Dahil dito ay naging mahalaga ito sa paghahanap ng mga meteorite. Ang yelo ay tumutulong para hindi masira ang mga meteorite, kaya madali itong pag-aralan ng mga siyentipiko. Ang mga meteorite na nakikita dito ay galing sa iba't ibang bahagi ng kalawakan, tulad ng Moon at Mars. Nabubuo ang mga ito kapag may bumagsak na malaking bato mula sa kalawakan at nagkalat ng maliliit na piraso sa Earth. Noong dekada 1970s ay sinimulan ang paghahanap ng meteorite sa Antarctica. Mula noon ay libo-libo na ang natagpuan. Mahalaga ang mga ito dahil nakakatulong ito sa pag-alam kung paano nabuo ang ating solar system. Dahil malamig sa Antarctica ay hindi nasisira ang mga meteorite, kaya mas madaling makita kung ano ang mga bahagi nito at kung paano sila nabuo. Samantala, iba't ibang klase naman ng meteorite ang natagpuan sa Antarctica. Mayroong chondrite, achondrite at iron meteorite. Ang chondrite ay may maliliit na butil na tinatawag na chondrules at ito ang pinakamatanda sa lahat. Ang achondrite naman ay galing sa mga bato na dumanas ng matinding init at pressure. Habang ang iron meteorite ay gawa sa bakal at nickel na galing sa loob ng maliliit na planeta o asteroid. Sa pag-aaral ng mga meteorite mula sa Antarctica ay natutunan ng mga siyentipiko kung paano nabuo ang mga planeta. Nalaman din nila na maaaring may tubig sa ibang bahagi ng solar system. May ilan ding meteorite na may taglay na mga kemikal na posibleng nagbigay simula sa buhay dito sa Earth. Ang mga meteorite ay parang tala ng mga nangyari sa kalawakan noon, tulad ng pagbabanggaan ng mga bato sa space. Number 6. Robert Scott's fruitcake. Noong 2017 ay isang fruitcake na mahigit 100 years na ang edad ang natagpuan ng mga eksperto mula sa Antarctic Heritage Trust sa isang lumang kubo sa Cape Adare, Antarctica. Ang fruitcake ay gawa ng Huntley and Palmers na isang sikat na kumpanya ng tinapay at cake sa England. Kahit napakatagal na nitong naiwan ay nanatili itong buo at mukhang bago pa rin. Ang cake ay nakabalot pa rin sa original na papel at nasa loob ng isang lata. Kahit kinakalawang na ang lata ay hindi pa rin nasira ang fruitcake at may amoy na parang pwede pang kainin. Samantala, pinaniniwalaang ang fruitcake ay mula sa ekspedisyon ni Robert Falcon Scott noong 1910 hanggang 1913. Ang ekspedisyong ito ay tinawag na Terra Nova Expedition at ang layunin nila ay marating ang South Pole at pag-aralan ang Antarctica. Si Scott at ang kanyang grupo ay nagdala ng mga pagkain na kayang tumagal ng mahabang panahon, tulad ng fruitcake dahil kailangan nila ng pagkain na may sapat na energy para sa malamig na klima. Pero sa kasamaang palad ay hindi nakabalik ng buhay si Scott at ang kanyang mga kasama matapos nilang maabot ang South Pole. Ang ilang gamit nila, kabilang ang fruitcake, ay naiwan sa kubo kung saan sila pansamantalang nanirahan. Gayun din naman ang kubo kung saan natagpuan ang fruitcake ay unang itinayo ni Karsten Borchgrevink na isang Norwegian explorer noong 1899. Mula noon ay ginamit ito ng iba't ibang ekspedisyon sa Antarctica. Ang sobrang lamig ng lugar ang dahilan kung bakit nanatiling maayos ang fruitcake sa loob ng mahigit 100 years. Dahil sa yelo ay hindi ito nabulok o nasira at nanatili ang itsura at amoy nito. Matapos madiskubre ang fruitcake ay inilagay ito sa conservation para mapanatili ang anyo nito at maprotektahan para sa hinaharap. Mahalaga rin ang pagkakatuklas ng fruitcake dahil ipinapakita nito kung paano namuhay at ano ang mga kinakain ng mga sinaunang explorer sa Antarctica. Number 7. The Void. Natuklasan ng mga scientist ang isang malaking butas sa ilalim ng Thwaites Glacier sa Antarctica. Ang butas na ito ay may haba na umaabot sa 6 miles at 1,000 feet ang lalim. Tinatayang 14 billion tons ng yelo ang nawala rito. Dahil dito ay nag-aalala ang mga eksperto na mas mabilis ang pagtunaw ng yelo kaysa sa inaakala. Samantala, nakita ang butas gamit ang mga satellite mula sa Italy at Germany, pati na rin ang proyekto ng NASA na tinatawag na Operation Icebridge. Sa proyektong ito ay may mga eroplanong may espesyal na radar na ginagamit para makita ang yelo sa ilalim ng lupa. Lumabas ang pag-aaral sa journal na Science Advances
Sinabi din ng mga scientist na inaasahan nilang may matutunaw na yelo, pero nagulat sila sa laki ng butas na kanilang nadiskubre. Ayon kay Pietro Milillo na isang eksperto mula sa NASA, mabilis na natutunaw ang glacier at umaatras ito ng 650 feet bawat taon. Karamihan sa yelong natunaw ay nangyari sa nakalipas na 3 taon. Dahil dito ay patuloy na tumataas ang tubig sa mga dagat sa buong mundo. Karagdagan pa dito ayon sa mga pag-aaral, ang tubig mula sa Thwaites Glacier ay nakakaapekto rin sa 4% ng pagtaas ng sea level. Sabi ni Ted Scambos na isang scientist mula sa National Snow and Ice Data Center, kung tuluyang gumuho ang glacier ay tataas ang tubig sa dagat ng 2 feet. At kapag nangyari ito ay malulubog ang maraming lungsod sa baybayin tulad ng New York at Miami. Sinabi rin ni Scambos na nasa delikadong kalagayan ng Thwaites Glacier dahil ang ilang bahagi nito ay nasa ilalim ng sea level. Dahil dito ay mas madali itong tunawin ng tubig alat. Ngunit upang mas pag-aralan ito ay magsasagawa ng isang malaking proyekto ang mga eksperto mula sa Amerika at Britain. Sa loob ng 5 taon ay gagamit sila ng mga robot, mga sensor sa dagat at mga seal na may nakakabit na kagamitan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa yelo at tubig sa paligid nito. Number 8. The Endurance. Noong 1914 ay naglayag si Sir Ernest Shackleton at ang kanyang 27 na kasama papunta sa Antarctica sakay ng barkong Endurance. Ang barko ay unang tinawag na Polaris at ginawa sa isang shipyard sa Norway noong 1912. Isa sa mga nagpagawa nito na si Adrien de Gerlache ay nawalan ng pera kaya naibenta ang barko sa mas murang halaga kay Lars Christensen na siyang may-ari ng shipyard. At noong January 1914 ay binili ito ni Shackleton para sa kanyang ekspedisyon. Pero habang naglalayag ay naipit ang barko sa yelo sa Weddell Sea at lumubog noong November 21, 1915. Ngunit sa kabila nito ay nakaligtas ang lahat ng sakay. Ginamit nila ang maliliit na bangka ng barko para makarating sa Elephant Island. Si Shackleton at 5 pang kasama ay naglakbay upang humingi ng tulong. At matapos ang mahigit 100 years ay natagpuan ang Endurance noong March 5, 2022. Natagpuan ito ng search team na tinawag na Endurance 22 sa lalim na 3,008 meters sa Weddell Sea. Napakaganda pa rin ng kondisyon nito. Sa ngayon, ito ay isang protektadong lugar sa ilalim ng Antarctic Treaty System upang mapangalagaan ito. Ngunit bago ito matagpuan ay may maling akala na ang mga debris na nakita sa Stinker Point, Elephant Island noong 1998 ay mula sa Endurance. Pero nalaman na ito pala ay mula sa isang barko na lumubog noong 1877 na tinatawag na Charles Shearer. Simula noon ay maraming pagsubok ang ginawa para hanapin ang Endurance. At noong 2001 ay sinubukan ni David Mearns na isang wreck hunter na hanapin ito pero kinulang sa pondo. Kaya noong 2010 ay muling nagkaroon ng plano sa tulong ng National Geographic Society pero kailangan ng $10 million para maituloy ito. Kaugnay pa nito, noong 2013 ay nagkaroon ng pag-aaral sa London na nagsabing maaring hindi pa sira ang barko dahil sa lamig ng tubig at sa malakas na agos na pumipigil sa mga wood-boring worm na sumira dito. At noong 2018 hanggang 2019, ay isang grupo ang sumubok muli gamit ang underwater vehicle pero nabigo sila dahil sa yelo. Sa katunayan, isa sa mga nakatulong para matagpuan ng barko ay ang mga records ni Frank Worsley, ang kapitan ng Endurance. Ang kanyang mga records ay nakatago sa isang museum sa New Zealand. Number 9. Lost Continents. Natuklasan ng mga scientist na may mga sinaunang bahagi ng kontinente sa ilalim ng makapal na yelo sa Antarctica. Ayon kay Jörg Ebing na isang scientist mula sa Kiel University sa Germany, ang East Antarctica ay may mga lumang bahagi ng lupa na tinatawag na cratons. Ang mga cratons na ito ay bahagi ng mga sinaunang kontinente na nabuo noong unang panahon. Ipinapakita rin ng bagong mapa na ito na ang Antarctica ay dating konektado sa iba pang mga kontinente nung bahagi pa ito ng supercontinent Gondwana. Ang Gondwana ay isang malaking kontinente na binubuo ng mga bahagi ng kasalukuyang South America, Africa, Australia at India. Gayun din naman dahil napakalayo at natatakpan ng makapal na yelo ay mahirap pag-aralan ng lupa sa Antarctica. Sa matagal na panahon ay kaunting impormasyon lamang ang nalalaman tungkol dito. At upang mas maintindihan kung ano ang nasa ilalim ng yelo, ay gumamit ang mga scientist ng data mula sa isang satellite na tinatawag na GOSE na pagmamay-ari ng European Space Agency.
Ang GOOSY satellite ay nag-orbit sa mundo mula 2009 hanggang 2013. Sinukat rin nito ang gravity sa iba't ibang bahagi nito. Sa pamamagitan ng mga data na ito ay nagawa ng mga eksperto na gumawa ng isang mapa na nagpapakita kung ano ang hitsura ng lupa sa ilalim ng makapal na yelo ng Antarctica. Ayon sa mga natuklasan ay mas makapal ang lupa sa East Antarctica na may kapal na 40 hanggang 60 kilometers. Samantalang ang West Antarctica naman ay may mas manipis na lupa na may kapal lamang na 20 hanggang 35 kilometers. Natuklasan din ng mga scientist na ang East Antarctica ay binubuo ng iba't ibang sinaunang bahagi ng lupa, kabilang ang tinatawag na Mawson Craton. Ang Mawson Craton ay may katulad na bahagi sa Southern Australia na nangangahulugan na dating magkadikit ang Antarctica at Australia noong sinaunang panahon. Bukod sa mga sinaunang bahagi ng kontinente ay natuklasan din ng mga scientist ang mga lugar na tinatawag na orogens. Ang mga orogens ay mga lugar kung saan nagbanggaan ang mga sinaunang kontinente at nagdulot ng pagbuo ng mga bundok. Ipinapakita nito kung paano nagbago at nagkaroon ng anyo ang lupa sa Antarctica sa paglipas ng panahon. Number 10. Ice fish. Ang crocodile ice fish o tinatawag ding white-blooded fish ay isang uri ng isda na matatagpuan sa Southern Ocean malapit sa Antarctica. Sila lang ang tanging mga isda na walang hemoglobin sa kanilang dugo kapag sila ay nasa tamang gulang. Ang hemoglobin ay isang bagay sa dugo na nagbibigay ng kulay at tumutulong sa pagdala ng oxygen sa katawan. Dahil wala silang hemoglobin, ay maputla ang kanilang hitsura at umaasa sila sa malamig at oxygen-rich water para mabuhay. Karaniwan silang nakikita sa Atlantic at Indian sectors ng Southern Ocean, pati na rin sa mga baybayin ng Antarctica. Ang tubig sa mga lugar na ito ay laging malamig mula negative 1.8 hanggang 2 degrees Celsius, kaya nabubuhay lang dito ang iilang hayop na sanay sa lamig. Samantala noong February 2021 ay nadiskubre ng mga scientist ang isang malaking colony ng Neopagetopsis eona ice fish sa ilalim ng Weddell Sea sa Antarctica. Ang colony na ito ay tinatayang mayroong halos 60 milyong pugad sa isang malawak na lugar na humigit kumulang 92 square miles. Ang natuklasang breeding colony na ito ay ang pinakamalaki sa buong mundo na naitala para sa mga ice fish. Ang kanilang paraan ng pagpaparami ay nagpapakita rin kung paano nila nagagawang mabuhay sa isang malupit na kapaligiran tulad ng Antarctica. Kaugnay pa nito, ang ice fish ay kumakain ng iba't ibang uri ng isda, pero kumakain din sila ng maliliit na hayop sa dagat tulad ng krill. Mahilig silang maghintay sa kanilang pwesto at bigla na lang susunggaban ang kanilang pagkain, kaya tinatawag rin silang ambush predators. Dahil sa ganitong style ng panghuhuli ay kaya nilang mabuhay ng matagal kahit hindi sila kumakain araw-araw. At kapag may pagkain ay nakakaya nilang kumain ng isdang halos kalahati ng laki ng kanilang katawan. Ang kanilang sukat ay maaring umabot sa pagitan ng 25 hanggang 50 centimeters.